Sige, sir. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Busos Police, Sinong lalaki? Ito, Jose Francisco Santos ang pangalan niya, sir. kalaunan ay natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaki na isang Jose Francisco Santos. Di ba, pag nagpalon tayo sa GCash, lalabas po talaga yung pangalan kung sino yung pinapadalan mo. So, lumabas po yung pangalan doon na siya ay si Jose Francisco. Sa investigasyon ng mga pulis, isang itim na Toyota Wigo na may plakang EAE 2913 ang kotseng minamaneho ni Santos. Agad na nakapag-ugnayan sa Land Transportation Office o LTO ang Busos Police para matuntun ang suspect. Ayon sa LTO, napag-alaman nilang ibang tao ang nagmamay-ari sa kotse. Doon namin nalaman sino yung registered owner nung nasabing Toyota Wigo kulay black. Sa isang Jomer Maneja na taga Camarines Sur, nakapangalan ang kotse. Sinabi nga po niya na yung pong sasakyan na yon, sa kanya nga po yun. Positibo naman po, hindi naman po niya dininay po yung allegation. Oo sir, kotse ko yan. Binenta ko yan sa kapatid kong kay Kuya Gaspar. Sa pakikipag-usap nila kay Jomer, nalaman ng mga otoridad na ibinenta na ni Jomer ang kotse sa kanyang nakakatandang kapatid na si Gaspar Maneja Jr. Yung sasakyan na yon ay dahil sa hindi na niya kayang bayaran ay sinalunan na po ng kanyang kapatid. At doon, nung time na, sa puntong iyon, ay doon ko po nalaman na ang gumagamit na yon ay kanyang kapatid ay siya ay si Gaspar Maneja Yankee Madridano. Dahil dito, itinuring na pangunahing suspect sa pagpatay at panghahalay kay Princess si Maneja. Sinampahan siya ng patong-patong na kasong panggagahasa, pagpatay at paglabag sa paggamit ng alias si Maneja. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman na mayroon pang 3 umiiral na warrants of arrest sa suspect sa San Jose del Monte, Bulacan. Na-verify po namin, ito pa lang si Gaspar Maneja alias Jose Francisco ay may existing warrant. So 3 warrant po yung nakita namin. Hindi po siya nahuli dahil doon sa kasong ginawa niya rito. Bagkos ay nahuli siya dahil doon sa mga warrant na previous warrant niya. Ako si Police Master Sergeant Kim Plansya ng CIDG Camarines Sur. Sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group ng Region 5, tuluyang natakip ang suspect na si Gaspar Maneja Jr. noong 18 ng Agosto sa Pamplona, Camarines Sur. Ikaw ay may karapatan na manahimik. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayanan na kumuha ng sarili mong abogado, bibigyan ka ng isa. Lahat ng iyong sasabihin ay pwede magamit na laban sa iyo sa anumang korte rin sa Pilipinas. Sa pamumuno po ni Police Brigadier General Ronald Lee, ng direktor ng CIDG Camp Crame, talagang malaking pasalamat po namin sa kanya sa mga itinulong niya at agad po ay naitawag sa CIDG Pro 5 sa Bicol po yun. At doon po natuntun po yung pinagtataguan o kung saang bahay itong si Gaspar Maneja. Sa pagkakahuli kay Maneja, tahasan niyang inamin ang nagawang krimen. Nung nahuli na po namin, nag-execute po siya ng extrajudicial confession sa harapan ng mga counsel po niya. Na siya po talaga yung gumawa sa nangyaring pagpatay kay Princess Dumanda. Ayon sa extrajudicial confession ni Gaspar Maneja Jr., Anong nangyari sa'yo? Parang iniwan ka na ng mga kasama mo Natanggal po kasi yung kadena eh. Hanggang ba? Eto nga. Parang crank mo yung may problema eh. Bagong bili lang din po kasi. Talaga? Sayang lang pera mo dyan. Alam mo, crank lang naman yan. Kaibigan ko may shop dito. Hindi naman ganun kalayo. Gusto mo, samahan kita. Baka makuha kitang libreng crank. Nakilala lang niya. Kaya nakabatian niya, nakapalagay niya na ng loob. Doon lang din sa park na yun. Siguro ay, siyempre madalas na bati-bati lang, ganun. Doon lang nila nakilala. Ika-11 ng Agosto nang sumama sa kanya si Princess sakay ng isang itim na kotse. Oo naman. Siklistang-siklista ng dating mo Nung time na yun, wala po siyang dalang bisikleta. Totoo to kuya. Baka mamaya ni-scam mo ko eh. Bakit kita lulukuhin, no? Tara, totoo to. Halika. Anong problema yan?
Pinangakuan daw ni Maneha ng bagong bisikleta si Princess. Pinangakuan siya na may bibili yata ng bisikleta para sa kanya. Kaya nga kung titingnan natin, talagang totoo po yung sinabi niya. May bukas pa po bang shop ngayong gantong oras na? Iuwi niyo na po, kuya. Ilang sandali, nagkaroon na raw ng pagkatalo ang dalawa. Wala pa po sinasabi yan eh. Huwag kang mag-alala, okay lang. Kuya, ano ba? Okay lang, yaw ka nang pumalag. Bastos mo! At dito na sinimulang saktan ni Maneha si Princess. Nagkaroon daw yata sila ng pagtatalo. Nasaktan niya yung nasabing biktima. So nasaktan niya. So hindi niya na binigyan ng pagkakataon na makauwi yung biktima. Kaya hindi niya na pinababa yung sasakyan niya. Ayon sa mga pulis, posibleng sinubukan man laban ng biktima. Nung una daw, sinampal po niya. Yun nga, umiiyak na nga rin. Mamakaawa na siguro. Doon nga po namin nakita na may mga kalmot sa kamay itong suspect. Maaari pong bago nangyari yon ay nanglaban muna itong biktima natin. Nabaga yung mukha nun dahil siguro sa pagsuntok niya. Ayon sa extrajudicial confession ni Maneha, Ang duda nga po namin doon, baka yung katol eh. Yun lang ang assessment po namin. Pero hindi po siya paso ng sigarilyo. itinali niya ang mga kamay ng biktima. Ang sinabi niya lang, tinalian daw niya sa ano para hindi raw makatakas o tatalon ng sasakyan. So tinalian daw niya ng dalawang kamay ni Princess. At hinalay ang biktima. Talagang positibo na ginasa mo na yung biktima bago nangyari yung pagpatay. So, siyempre tayo po ay nagbe-base lang din po sa mga result na ating naaming hawak. Hinampas ng bato ng suspect si Princess ayon sa mga pulis. Kasi talagang based doon sa autopsy result, may palo po talaga. Dahil may mga bato doon na doon niya na lang pinalo ng bato. Nakita na may palo sa ulo, pinalo ng bato. Matapos ang krimen, dinala raw niya sa bypass road sa barangay Bungabong Menor sa bayan ng Buso sa Bulacan ang bangkay ng biktima at doon itinapon. Mismo nakita ko yung lugar na walang bakat ng nagkaroon ng commotion doon. Kita namin na walang yung mga damo as is pa rin na talagang yun pa rin ang ng mga kadamuan. Dinam lang talaga. Ang itim na kotse ni Maneha na-recover ng mga otoridad sa Naga City, Camarines Sur. Yung time na yon na may tumawag daw sa kanya, in-inform siya na yung pangyayari dito ay kaagad pinalinisan daw niya yung sasakyan niya. Tapos tinanggal niya yung plate number nung sasakyan niya. At saka nung umuwi daw siya ng bahay niya, ay iniwan po yata niya yung nasabing sasakyan niya somewhere in Naga City. Ayon sa mga pulis, driver ng isang Ikangay Transport Network Vehicle Service si Maneha. Ay minsan po ay para kumita lang siya, so gamit po yung sasakyan niya. Pagtapos nyo dyan, bagshot nyo na yan.
Kasalukuyang nakapiit sa BJMP ng San Jose del Monte, Bulacan, si Maneja. Dahil nga po sa kaso niya ay ang issuing court ay sa siyudad ng San Jose del Monte. Meron ba kayong konting mensahe lang sa mga mahal niya sa buhay? Patawad sa kanila dahil nadadamay sila sa ganitong sitwasyon. Walang salita ang makapagsasalarawan sa nararamdaman ngayon ni Perlita. Demonyo siya. Pagbayaran niya yung ginawa niya sa anak ko. Buhay yung kinuha niya, dapat buhay din ang kapalit niya. Lubos ang panghihinayang niya sa pagkamatay ng kanyang anak. Mahal na mahal ko siya. Lalo pat bunso namin siya. Tsaka, alam mo yung nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang kasi ang bata niya pa. Marami siyang gusto, marami siyang pangarap. Mahal na mahal ko siya. Kaya lang wala si mama kasi. Kaya, hingi din ako ng sorry sa kanya. Hindi raw titigil ang pamilya hanggat hindi nakakamit ni Princess ang katarungan. Hanggat nandito ako, tatapusin ko yung kaso niya. Hindi ako papayag na ganon-ganon lang. Pag talagang walang-wala, as in, siya lang talaga, gusto ko talagang paparusahan siya. Yun lang talaga ang kahilingan ko. Kung may sasabatas man yung death penalty, gusto ko simulan sa kanya para mabigyan ko ng justice si Princess.